Hi guys! I-share ko lang itong ating mocha chiffon with caramel filling. So first, ang gamit nating cake board dito ay 10 by 14 at ang size ng ating mocha chiffon ay 7 by 11. So ayan, naglagay tayo ng glucose sa board at yung ating icing dito guys ay mocha flavor din siya. So paano maging mocha flavor? Nag-add lang tayo ng isang stick ng coffee, black coffee, and cocoa. So, ito guys, ang flavor ng ating pinaka-filling ay caramel. So, first time kong gamitin itong Fudge It na caramel. Super sarap niya guys at ang ganda ng consistency. Ayan. So, as you can see, napakaganda ng kanyang consistency at yung color ng kanyang pagiging caramel. At masarap siya guys, in fairness. So, ganito na ang gagamitin ko kapag may pa-order tayong may caramel filling or caramel cake. Sobrang sarap niya guys. So, bali pala yung may order pala sa atin dito ay taga dito lang din sa amin sa Bagong Silangan. At ang request nga ng kanyang order ay mocha na flavor with caramel filling. So, ang mga nag-request dito guys ay mga estudyante. Bali, year-end party ng kanilang school. So, ito yung surprise sa mga estudyante sa kanilang teacher. Nakakatuwa talaga kapag master mo ng paggawa ng chiffon, no? Kahit anong flavor ay kaya mo nang gawin kapag ma-master mo na yung pinaka-basic kung paano gawin yung chiffon cake. Importante lang naman dun guys ay hindi mag-deflate yung ating cake at kailangan talagang fresh yung ating eggs at malaki yung ating mga eggs, hindi yung maliliit. So, kailangan, kapag master ka na kasi sa paggawa ng chiffon, guys, alam mo na kung paano siya minsan, diba, hindi talaga may iwasan na walang malalaking eggs. So, na-adjust mo siya, na-adjust mo yung recipe. Lalaruin mo lang siya Ganun yun, kasi lugi talaga tayo kapag hindi natin ma-master yung chiffon cake. Kasi unang-una, mahal yung ingredients. At mas mapapamahal ka kapag nag-deflate yung inyong chiffon o kaya nagkamali kayo. Doon tayo napapamahal sa chiffon cake. Pero kapag master mo na talaga ang paggawa nun, hindi naman mataas yung costing kasi perfect din talaga. So, ayan. Lagi lang talaga tayo mag-add ng egg whites kapag, lalo na kung maliliit yung eggs natin. Kasi kapag may tendency kasi na hindi maganda yung tubo, medyo deflate. Kapag sakto kasi yung dami ng egg whites niyo, ay maganda yung tubo niya, hindi siya nagdi-deflate at talagang sakto lang yung fluffy niya. Pag gusto niyo mas fluffy siya, dagdagan niyo pa ng egg whites. Pero kapag ganitong mga cakes, mahirap din kasi i-assemble ang chiffon kapag cakes, 'di ba? Kasi masyado nang malambot at baka bumagsak. So, kailangan sakto lang yung kanyang pagka-fluffy. So, ayan. Yung ano natin dito guys, yung gamit nating icing dito ay halo pa rin, ACC whipping cream at naghalo din ako ng Everwhip. So, hindi ko na siya papakinisin kasi nga lalagyan natin siya ng ganitong design. Madali lang talaga siyang gawin guys, yung mga ganito para mga dedication cake kasi to, 'di ba? Napakadali lang niyang gawin. Siguro na-rush nga ako dito guys kasi nga kagabi nag-bake lang ako ng cake tapos nirest ko na siya. So, pagising ko, na-late ako ng gising. Tapos, tawag dito, napaaga pa ang delivery nito kasi supposed to be dapat 11. So, nagiging 9. Buti nga, pinagbigyan ako 9. So, ayun. Kailangan mabilis lang talaga ang paggawa. Ang dami ko pang order ng mga bilao. So, nagmamadali talaga ako para matapos lahat kasi nga marami tayong order din kanina at pagod na pagod ako kahapon, sobrang dami ng orders. Tapos maraming ganap, may cake pa ako kahapon, tapos sobrang dami ng bilao food, 'di ba? Tapos party pa ng mga anak ko. Hindi na nga ako nakaka-attend ng party ng anak ko. Lagi talaga namin nami-miss out yung mga ganun. Kasi nga, laging marami kaming order. So, okay lang naman. Bumabawi naman kami pag may oras. So, ayan yung ating food sheet. Ang ganda sana. Ang sarap-sarap talaga niya, promise. Sana nagustuhan ni client. At ayan na ang kanyang final cake. Thank you so much. And that's it for today's video. Bye!